Marami ang naniniwala na ang panghihina ng binti ay hindi may iwasang bahagi ng pagtanda na dapat nating tanggapin. Pero alam nyo ba na ang mga simpleng gulay sa ating bakuran tulad ng malunggay at saluyot ay pwedeng pabulaanan ang tsoryang ito? Sa video na ito ay ibabahagi ko ang 5 superfood na makikita sa ating bakuran na maaring maghatid ng mahalagang mineral direkta sa iyong mga buto at kalamnan para gawing natural na lunas ang bawat hapagkainan para sa panghabang buhay na mobility. Sa ating modernong panahon, ang sedentary lifestyle o kawalan ng sapat na kilos ay naging mitya ng panghihina ng mga binti ng ating mga matatanda. Ang tawag sa unti-unting pagliit at panghihina ng muscle ay sarcopenia. Kapag hinayaan, maaari itong humantong sa pagkawala ng kalayaan sa paggalaw. Ang magandang balita, hindi natin kailangan ng mamahaling synthetic supplements. Ang ating biodiversity ay puno ng solusyon. Narito ang 5 superfoods na makikita lang sa bakuran na makakatulong sa mga senior citizen o mga nagkakaedad na. Malunggay. Ang malunggay ay hindi lang basta pampalinaw ng mata. Ito ay hitik sa calcium at magnesium. Ang calcium ang nagpapatibay ng ating mga buto, habang ang magnesium naman ang pumipigil sa involuntary muscle twitching o panginginig. Huwag itong ipapakulo ng matagal. Ang tamang technique ay ang flash steaming. Ihalo ang mga dahon nito kapag luto na ang sabaw at patay na ang apoy. Sa ganitong paraan, hindi nasisira ang vitamin C na kailangan para ma-absorb ng katawan ang iron at calcium nito. Dahon ng sili. Ang panghihina ng binti ay madalas dulot ng mahinang daloy ng dugo. Ang dahon ng sili ay may natural na kakayahang magpaluwag ng daloy ng dugo o vasodilation. Kapag mas maluwag ang ugat, mas mabilis na nakakaabot ang oxygen sa ating mga kalamnan sa binti. Mainam itong isama sa tinola o kahit sa mga ginisang ulam. Siguraduhin lang na i-blanch o mabilisang ilubog sa mainit na tubig para manatiling vibrant ang kulay at crispy ang texture. Kamote at gabi. Ang kamote ay may complex carbohydrates na dahan-dahang naglalabas ng enerhiya. Imbes na biglang tataas ang asukal na nakakasama sa ugat, binibigyan nito ang binti ng lakas para sa mahabang paglalakad. Ang gabi naman ay puno ng potassium, ang mineral na nagbabalanse ng fluid sa loob ng ating mga cells. Pinakamainam ang steaming kaysa sa pagpapakulo ng matagal para hindi lumabas ang mga mineral sa tubig. Kainin ito kasama ang balat para sa dagdag na fiber. Galunggong at lato. Ang galunggong ay isa sa pinaka-affordable na omega-3 source. Ang omega-3 ay isang anti-inflammatory na nagpapabawas ng friction sa ating mga kasukasuan o joints. Ang lato naman ay gulay sa dagat na puno ng fucoidan, isang compound na pinag-aaralan dahil sa kakayahan nitong sumuporta sa bone density nang walang hatid na mataas na sodium gaya ng mga processed chips. Ang galunggong ay mainam na ihawin o ipangat para hindi mawala ang oils. Ang lato naman ay dapat kainin ng sariwa o raw bilang salad. Huwag itong isasama sa kumukulong sabaw dahil matutunaw ito at mawawala ang texture. Luyang dilaw o turmeric. Ito ang pinakamahalagang sangkap. Ang curcumin sa luyang dilaw ay natural na panlaban sa chronic inflammation na nagdudulot ng arthritis. Ang curcumin ay mahirap i-absorb ng katawan. Ang susi, black pepper. Ang pepperin na nasa loob ng paminta ay nagpapabilis sa absorption ng curcumin ng hanggang 2,000 beses. Pakuluan lamang ang 1 inch ng hiniwang luyang dilaw sa 2 basong tubig. Kapag kumukulo na, durugin ang 3 butil ng paminta at ihalo. Huwag lagyan ng asukal. Kung gusto ng pampatamis, gumamit ng konting purong pulot o honey.
Mahalagang paalala, habang marami tayong superfoods, may mga pagkain na dapat limitahan. Halimbawa, ang masyadong maraming spinach o beet greens na may mataas sa oxalate. Dapat iwasan ang mga ito ng mga senior na may kidney stones o gout. Lagi rin kumonsulta sa inyong doktor kung may iniinom kayong maintenance na gamot. Dahil ang ilang natural na pagkain ay maaring makaapekto sa epekto ng gamot. Ang pagtanda ay hindi katapusan ng pagkilos. Ito ay pagpili ng tama sa ating hapagkainan. Kayo, anong traditional health secret ang ginagawa nyo sa inyong pamilya? Ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.